Joke time muna po tayo mga kababayan. Padala ni Newell Miko Fernandez ng Burlington, Ontario, Canada. Tatlo yung jokes niya mga kababayan na pinadala, pero dalawa lang mga kababayan yung ikwento ko po sa inyo kasi yun ang nakakatawa. Nanalo si Baste ng loto. Sabi ni Baste sa kanyang asawang si Trixie, para niya Mr. Marabil, familiar na mga pangalan. Yan ang pangalan dito eh. Sabi ni Baste sa kanyang asawang si Trixie after na manalo sa loto, "Trixie honey, mag-impake ka na." Sabi ni Trixie, "Bakit? Saan tayo pupunta?" Sabi ni Baste, "Nanalo kasi ako sa loto." Siyempre excited yung asawa si Trixie. "Wow!" sabi niya. "Wow talaga? So anong dadalhin ko?" Pinapaimpake siya. Sabi ni Baste, "Iwan ko sa'yo. Wala akong pakialam kung ano yung dalhin mo, basta lumayas ka na." Nanalo sa loto eh. Akala niya magta-travel sila. Pinapalayas na pala. Ngayon, dito tayo sa isa pang kwento ni Newell. Sa eskwela naman po yung setting. Sabi ng teacher doon sa kanyang estudyante, tinawag mga kababayan si Rod, magbigay ka niya ng kulay na nagsisimula sa letter M. Sabi ng estudyante, maroon. Sabi ni teacher, very good. So ano pa niya? Sabi ng estudyante, blue, brown, black, violet. Sabi ng teacher, "Really good, malakmakan." Pariyo nangungo mga kababayan. Anyway, joke lang. Baka magalit yung mga ngungo. Matik na po, 200 pesos. Kasali ka na rin sa monthly draw. 5,000 yung mabubunot natin, ang cash prize. Pag hindi na bunot, kasali ka pa rin sa December. Ang grand prize natin, 10,000 pesos. Ayos na pa, dito na tayo mga kababayan sa ating topic. But before that pala, gusto ko kayong invite. Baka pwede din kayo na mag-subscribe sa bago nating channel. Doon sa channel natin na bago, ito po Life with Dante M. 29 pa lang yung mga subscribers dito po at 3 videos pa lang yung na-i-upload natin na content. Yan po mga kababayan. Ngayon, ang pag-uusapan natin doon, ang content natin doon, hindi na politics. It is about life. Kaya nga po ang pangalan ng channel mga kababayan, Life with Dante M. So pag-usapan natin yung lahat ng mga pangyayari po sa ating buhay, mga life experiences, di ba? Mga success stories, kung ano-ano lang na pwede nating ma-share sa ating mga kababayan para makapulo tayo ng mga lessons, mga struggles ninyo, about your feelings and emotions, relationship, mga magkakapatid, magkakaibigan, magnanay, magtatay, ganun po, magjowa. So pag-usapan po natin everything about life experiences. That way mga kababayan, sa pamamagitan ng ating mga pagsishare ng ating mga struggles, experiences, success stories, may mapulot po na mapulot tayong lessons sa buhay. So i-subscribe po ninyo ang aking channel. Hindi pa siya masyadong visible kasi siyempre bago pa lang na YouTube channel. Pinagsishare ko naman siya mga kababayan sa aking timeline sa Facebook. Tingnan na lang po ninyo and click subscribe. At syempre, pati dito, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa Bullseye News on the Go and other channels natin na ang discussion about politics, mag-subscribe na rin po kayo. Okay po, so dito na tayo sa ating topic. Ngayon, si Senador Bato de la Rosa mga kababayan, nangangarap ng gising. Yan sabi niya rito sa balita ng Manila Bulletin. What if BP Sara becomes president in 2028? Bato says he will hug all their enemies tightly. Malabo po yung inyong mga sinasabi, Bato.
malamang hindi na po makatakbo si Sara Duterte kasi patong-patong yung kaso niya. Una dito sa Pilipinas, na-impeach siya as Vice President at malamang makonvict po. Pag na-convict siya, doon sa mga articles of impeachment, na-convict siya ng Senado, perpetual disqualification po from running office. So napakalabo na yung kanyang pangarap at pangarap ninyo na makaupo pa sa Palasyo Malacanang. Other than that, may iba pa siyang mga kasong kakaharapin dito. Yung pagbabanta sa ating Pangulo, malamang hindi lang impeachment. May case build-up na rin sa DOJ. At saka, tulad ninyo po, sabit din sa war on drugs, sa issue ng extrajudicial killings, nung siya mayor pa, at saka kayo bilang chief PNP. So malamang po, magsasama-sama kayo doon sa The Hague. Asa pa kayo? Ito sinabi mga kababayan ni Bato. I-share ko sa inyo yung kwento. Masyadong assuming po itong si Bato de la Rosa. Senator Ronald Bato de la Rosa has vowed to hug all his political enemies in the event that Vice President Sara Duterte goes on to win the presidential elections in 2028. Yan sabi niya, yung lahat ng nanggigipit sa amin ngayon, pupuntahan ko yan at yayakapin ko ng maigpit. Wala pong nanggigipit sa inyo. At yung sinasabi ninyo mga political enemies, creation po ninyo. Naging enemies ninyo kasi inaway ninyo. Di ba? Napakalinaw po. Itong mga kasong ito na kinakaharap po ninyo, walang kinalaman dito yung mga sinasabi ninyong political enemies. Itong mga kaso po ninyo, consequences sa inyong mga actions during the past administration at nung panahon na nandun pa lang kayo sa Davao. Chief of Police ka doon, si Digong Mayor, si Sara Duterte Vice Mayor, at nang maging mayor ng Davao. Napakalinaw. Yung extrajudicial killings po na laman ng reklamo filed in the ICC po nangyari mula ng mayor pa si Digong at saka si Sara Duterte. Saka nung panahon na presidente na si Digong pero member pa rin tayo ng ICC. Ginugulo po ninyo yung narrative. Itinuturo ninyo as enemy yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pa-victim po kayo. Malabo po. Hindi po ninyo enemy yung ating Pangulong Bongbong. In fact, nakipagkaibigan sa inyo. Hanggang ngayon nga si Amy Marcos, kakampi ninyo. Pero anong sabi ni Sara Duterte sa latest na latest niyang pronouncement? Ayan ang sabi ni Sara. Sabi dito sa usapang Kongreso, isang kaibigan, impeached Vice President Sara Duterte says that she still consider Senator Amy Marcos as her friend despite a spat between her and the senator's brother. Ayan sabi ni Sara, dalawa lang yon. It's either nagpaplastikan kami o it's really beyond friendship. Kita ninyo? Sa totoo lang, mas kapanipaliwala yung pagpaplastikan ninyo kaysa yung sinasabi mong beyond friendship. Yun ang totoo niyan. Talagang nagpaplastikan na lang kayo. O ngayon, si Amy Marcos, malamang totoo ang kanyang pagmamahal sa inyo. Kasi, you just imagine, iniwan yung kanyang kapatid, yung kanyang pamilya. Mas pinili yung Duterte. You see? Pero of course, hindi natin inaalis dahil baka si Amy Marcos, Trojan horse. Kaya, pwede rin totoo, mga kababayan, na talagang nagpaplastikan. Mas incline tayong maniwala na nagpaplastikan na lang kayo. O ngayon, si Amy Marcos, sinacrifice niya yung kanyang political career. Sinumpa na ng mga Marcos loyalist sa kanyang pagsisiksik sa mga Duterte. Pero sabi nga natin, matanda na si Amy, alam niya kung ano yung mga consequences. Pinili niya ang kumampi sa Duterte, so be it. Diba? She has to suffer all the negative consequences of her actions. So wala man dapat sisihin dyan, kundi siya man lang. Tulad ng mga Duterte, wala mang ibang dapat sisihin sa tambak-tambak, patong-patong na mga kaso, kundi sila man lang. Kaya itong sinasabi po ni Bato na ginigipit sila, these are just consequences of their actions. Pero wala pong panggigipit
mula sa ating administrasyon. Ang ginagawa lang ng ating administrasyon kung ano yung nasa batas, sabi ni Yosek Castro. Kung ano nasa batas, susundan natin. O di ba? Kaya itong sinasabi ni Bato, nayayakapin niya ng maigpit, plastic po. Wala man totoo sa kanilang mga sinasabi. Pabor baliktad yung kanilang mga sinasabi. Ito ang reading natin. This is a damage control. Ang akala nila, mabubula pa nila mga kababayan yung ating mga mamamayang Filipino. Hindi nila mabubula po. Alam na ang kanilang pagkatao, ang kanilang agenda. At yung sinasabi ni Bato na kung manalo, mga malabong pangarap na yon mga kababayan. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Di ba po, mga kababayan? Sabi pa dito sa kanyang statement. Meanwhile, in the same interview, De La Rosa claims that with the way things are going, the people are no longer afraid to commit crimes since the administration is busy focusing on dismantling the Dutertes. Libre na tayong gumawa ng kalukuhan. Ang gumagawa po ng kalukuhan, kayo. Noon pa at ngayon. Kaya nga po, patong-patong na kaso ang kinakaharap po ninyo. At it is just a matter of time before na lumabas yung warrant of arrest galing sa ICC at isi-serve sigurado ng Interpol. Ito'y consequences ng mga crimes against humanity at ginawa ninyong kalukuhan. Kaya wag ninyong sasabihin na ang gumagawa ng kalukuhan yung mga mamamayang Filipino ngayon at tatalamak yung krimen. Pinapalabas ninyo, pinapabayaan ng ating administrasyon kasi nakafocus lang sa pagsira sa inyo. Hindi na kailangan pong siraan ang mga Duterte kasi ang ginawa po ninyo, self-destruction. Nag-self-destruct ang mga Duterte. Si Digong dapat sana, okay na, natapos na yung kanyang administrasyon. Nangialam pa sa politika. Gustong patalsikin yung ating Pangulo, pabagsakin yung administrasyon. So ito yung inabot niya. Si Sara nagbanta, na-impeach mga kababayan. So self-destruction ang inyo pong ginawa. Pati kayo sabit. Kasi hindi man po pwede na yung mga biktima ng AG case po, siyempre hanap yun ng hustisya. At nakita nila na kung sa ICC nila ipafile at final nga po 2017, doon nila makukuha yung hustisya. Kasi nung panahon ng inyong administrasyon, wala, madilim para sa kanila ang makamit yung hustisya. Yun ang malinaw ba to? Ngayon po ang krimen, crime index po, sa latest na report ni General Marbil, declining po. Kayo man lang yung mga DDS vloggers ang siging pakalat ng fake news na mas malala yung krimen ngayon. Mas malala yung krimen noon kasi yung krimen na nangyayari noon ang may kagagawan, gobyerno mismo through AGK. Kaya nga kayo nakaso ng crimes against humanity. Naintindihan mo na ba to? Binabaliktad ninyo. Hindi pwede na basta na lang namin pababayaan ang mga black propaganda ninyo laban sa ating administrasyon. Ngayon ang patunay, hindi totoo ang mga sinasabi ni Bato. Lahat lang propaganda. Crime rate down by 18.4% in the first quarter of 2025. Sabi po mismo ng PNP. So sabi dyan, in a statement on Wednesday, the PNP said, focus crime incidents dropped from 8,950 from November 3, 2024 to January 11, 2025 to 7,301 from January 12 to March 2025. March 22, 2025. Focus crimes include murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, motor vehicle, and motorcycle theft. The PNP noted that murder cases declined from 1,535 to 1,243. Homicide cases from 1,341 to 1,021 and physical injury cases from 1,002 to 663 during the periods given. Kaya po, itong mga sinasabi ni Bato, fake news, napakahilig nila mag-fake news mga kababayan para lasunin yung isipan ng mga tao na sinasabi na buwelo na, free na daw, na gumawa ng kalakuhan ngayon. Yan sinasabi po ni Bato de la Rosa. Huwag kayong naniniwala sa kanya.
libre na tayo gumawa ng mga kalokohan. Kayo man lang po. Kayo yung gumagawa ng kalukuhan. Si Digong, si Sara. Imagine, saan ka nakakita sa vice presidente? Kahit sa buong mundo, wala pa akong na experience mga kababayan sa edad nating ito na yung vice presidente, direktang pinagbantaan yung presidente na papatayin niya, ipapapatay niya. Matindi po. Kayo yung sanay sa ganyan eh. Gumawa ng kalukuhan. O si Sara Duterte uwi na daw. So tama, umuwi na siya kasi kailangan harapin niya yung impeachment trial. Yan sabi dito, Vice President Sara Duterte is excited to go home now that the core defense team for her father, former President Rodrigo Duterte, has already been set up. Everything is organized with the lawyers and there is already a system for the family with regard to the visiting here in the detention unit, sabi po ni Sara. Yes, I'm excited to go home. I just book the travel arrangement to go home. O mabuti na excited ka nang umuwi para naman may pakinabang sa'yo yung mga mamamayang Filipino kasi hindi ka naman po nagtatrabaho. Pero siyempre, diretso yung sweldo. You see? Pero pagbalik mo rito, siguradong ganon pa rin, hindi ka man magtatrabaho kasi busy ka to defend yourself sa impeachment trial. Kita mo? Dati ito mga kagagawan mo eh. Nga hindi po ninyo may ipaliwanag yung mga chichiriya. Ito ang latest na balita para kay Digong. Witnesses vanished. Why ICC won't easily let Rodrigo Duterte walk free. Malabo po mga kababayan na pagbigyan yung interim release para kay Digong. Malabo po. Ang sabi ni Bongo, niwala sa statement niya na harmless naman niya si Tatay Digong. Frail na niya, matanda na, harmless na. So ang ibig sabihin noon, harmful. Kasi ngayon harmless. Di noon harmful. Aminado silang harmful. Di ba? Harmless na kasi nakakulong. Pero pag nakalabas yan, harmful na naman. Sabi ni Bongo, yung sinasabi ni Bonggong harmless para pagbigyan yung interim release po ni Digong. Malabo po, sabi dito sa latest na balita. Published by abogado.ph. It's not looking good for the interim release of former President Rodrigo Duterte. Former Supreme Court Associate Justice Adolfo Asconia revealed that the ICC has become increasingly hesitant to allow bail or temporary release of accused individuals due to a past case involving a powerful figure from an African nation. Asconia made the disclosure during the recent pilot episode of Abogado on the Billionaire News Channel with program hosts lawyers Karen Jimeno and Mike Toledo. He was granted bail and then the witnesses disappeared. Maybe they were afraid. They went into hiding. So the ICC became reluctant to allow interim releases after that, sabi ni Asconia. While Asconia could not name the exact case, he explained that it left a lasting impact on how the ICC approaches interim liberty for high-profile detainees, especially those with significant political influence. Kaya ang akala ng mga DDS, yung mga sinagawa nilang pagrarally at pangbaba sa ICC, makakatulong po. Kala nila, mapipressure nila. Ang totoo niyan, lalo nilang pinapahamak si Digong. So, imbes na pagbigyan yung interim release, nakita ng mga judges, mahirapan niya. Pag nirelease natin ito, nakabalik sa Davao si Digong, mahirapan na niya natin itong mapabalik. Kasi aalsa yung mga tao doon, paliligiran, baka niya marami pang madisgrasya. Paliligiran, magpi-people power sila. Hindi ninyo kasi pinag-isipan yung mga actions ninyo eh. Kasi, you are driven by your emotions. Kaya yung sa Qatar, nadamay pa yung mga OFWs na nakulong kasi sa kakasulsul ni Harry Roque. Tapos hindi man tumulong si Harry Roque kasi si Harry Roque marami ding problema sa buhay, yung asylum niya. Ang tumulong din yung ating embassy po. You see? So, tinitingnan yon.
Ngayon pa na napakabilis po ang pagkalat ng balita because of the presence ng social media. So nakikita nila yung lawak ng impluensya ni dating Pangulong Digong. So with that, tingnan ninyo, sabi ni Asconia, malaboan niya na pagbigyan yung interim release. Because of that, mga past experiences nila. Yan significant political influence. Lasting impact on how the ICC approaches interim liberty for high-profile detainees, especially those with significant political influence. So, na-prove ng mga ICC judges na malawak yung influensya ni Digong. Patian niya dito sa binabas tayo. At more than 2,000 yung mga nagrally dyan sa Dahig. Harap mismo ng Dahig. So yun ang possibly magiging base kung bakit hindi dapat na pagbigyan ang petition for interim release. O nakita niyo, napasama tuloy. Ang akala ninyo, ma-intimidate ninyo ang ICC. Never ninyong ma-intimidate yung ICC. Naintindihan na ninyo. Kaya tumigil kayo sa inyong kaiingay dito. Ang maganda niyan, manahimik kayo and respect the process. Hayaan na ninyo si Digong doon. Kung hindi siya guilty sa crimes against humanity, o di makakauwi siya rito, makakabalik siya. Pero kung ipipilit ninyo, gusto na ninyong puwersahin, i-pressure, through rallies, malamang sa malamang, mabulok tuloy doon si Doon na mabulok si Digong at hindi niya makakamit ang minimithi na interim release. Naintindihan na ninyo mga DDS? Napaka-arugante kasi ninyo. Pinaniwala kasi ninyo na kayo, invincible, matatapang, maisog nga Ginagamit po ang tapang sa tama. Tulad ng ating Pangulo, na-prove ninyo na yung ating Pangulo pala, hindi kuting, roaring lion. Tiger pala, tigre ng norte. Minaliit ninyo yung ating Pangulo, yung kakayahan ng ating Pangulo. So ano ang inabot ninyo? You see? Ngayon, sabi rito, the former justice said the court may still consider interim release in special cases such as those involving advanced age or serious health condition. They do take age and health into account. Paliwanag po niya. But of course, they can probably provide better medical care than some of our local hospitals. So doon pa rin. Kasi kung i-justify niya, poor health, mas advance yung facilities nila, yung mga hospitals nila doon, kaysa dito. Dito na lang niya. Bukya pa rin mga kababayan. So hindi magagamit na justification kasi wala man tayong advanced hospitals dito sa Pilipinas. Di ba? Mas maganda yung hospital care, facilities in hospital care sa ibang bansa, lalo na sa Dahig. Tayo nga rito, di ba? Pag halimbawa si Dr. Willie Ong nagpagamot sa Singapore. Yung iba nagpapagamot, halimbawa nung panahon ni may heart problem, panahon ni Ninoy Aquino. Di ba dinala sa Amerika, sa Boston? Pinaintulutan ng ating First Lady, dating First Lady Lisa Marcos. Nag-appeal kay husband niya. Pinaintulutan ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. You see? Kasi hindi kaya rito. Dinala sa Amerika. Alangan man si Digong, magandang facilities ng hospital sa Dahig, ibalik pa dito sa Pilipinas. Napasama tuloy yung kanyang health condition yan. Di ba po, mga kababayan? Walang lusot. Kaya sabi dito sa balita, while his supporters hope for leniency or even dismissal, Asconia's insight shows the court's caution, especially when justice may be derailed by vanished witnesses. The chances of being released really depend on the court. The ICC has released suspects or arrested persons before, but the experience has not been good. The person who was arrested was very powerful, and after he was released, the witnesses against him disappeared. Kaya malabong i-release po si Digong. Yung mga drama nila na frail na, drama lang yun ni Bongo. Matandaan na niya, harmless na. Alam natin kung bakit sinasabi niya yan. Para paintulutan
ang interim release. Nagdadrama lang si Digong. Napakalakas ni Digong nung pinagmumura pa yung ICC doon sa Hong Kong. Pagkatapos, pati dito sa Pilipinas, nang dinala, iniharap doon sa pre-trial hearing, yung boses niya po, naghihingalo na nagsasalita. I am Rodrigo Duterte. Hindi niya masambit ng maayos yung kanyang pangalan. Naging maamong tupa yung Leon. You see? So halata mga kababayan, siyempre yun, ng mga judges na sigurado may mga files na sila ng video ng Quadcom. Tanungin si Digong kung ready siyang harapin. Pumunta niya sila rito sa Pilipinas, sipain ko. Doon na niya sa halimbawa, makaharap mo yung mga judges, sipain ko pa rin na niya doon sa ICC. So malabo po na paniwalaan ang mga drama ng kampo ng mga Duterte na harmless si Digong. Di ba? Lahat ito dahil sa kagagawa nila. Nagyabang ng nagyabang because of their being proud and arrogant. Yes, sabi dito sa balita, he said he was granted bail and the witnesses disappeared. Yung kaso doon sa ICC. Maybe they were afraid. They went into hiding, so they are now reluctant to grant interim releases. But maybe for reasons of health, and if the witnesses are secured, they could still happen. Siyempre, yung defense, hindi magugusto na i-release pa si Digong. Kukontrain yan sigurado ng mga prosecutors. Hindi pala defense, prosecutors. Ang sa defense pala yung yung kampo ni Digong, defense. So yun mga kababayan, ang mga latest development ng balita tungkol kay Digong. Malabo na pagbigyan yung interim release. So tingin ko po, doon na po mabubulok si Digong tulad ng kanyang sinabi na ready siyang mabulok sa kulungan. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.